Amerikanong sundalo noong panahon ng Giyera Mundial na ikalawa, nagkaroon ng tinatawag na Death March. Kaya pagka nababanggit yung Bataan in Corregidor, agad sa isang Pilipinong nakakaalam ng pangyayari, mahalaga sa kanya ang mensahe ng Bataan. Doon pinagpapaslang ng mga hapon ang sundalo Amerikano. Doon na ipakita ang kabayanihan ng ating mga kababayang Pilipino na nagbuwis ng buhay nila para sa ating kalayaan. Kaya napakahalaga sa istorya ng Pilipinas ang ipinapahayag ng salitang Bataan at Corregidor. Meron din yung salita ng krus. Ay hindi naman ang agaya ng ginagawa ng sinasamba naman yung krus. Eh ikaw ba, dahil ba mayroong magandang naganap sa Bataan at Corregidor, eh sasambahin mo yung Bataan at Corregidor? Hindi naman. Sana naunawaan mo ang ibig kong sabihin, kapatid na Melinda. Kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos na magpapahinga naman lahat ng tao mayroong nakatakdang panahon na siya'y magpapahinga, kung siya'y tapat sa Diyos, pag dumating yun, ang ating maging paniniwala, sabi ng Biblia, ang isang maya hindi nahuhulog sa lupa, bilang tulog ng Ama sa langit. Kailan naman yung tao na naglilingkod sa Diyos, hindi ka mamamatay kung hindi ipinahiling tulog ng Diyos. Kayong tulog na ng Diyos yun. Kaya nga mayroong isang kapatid tayo na lumapit sa akin, Brad David, gusto ko ikaw magdemanda eh. Eh bakit ako? Eh kasi ikaw yung nanay ko, meron siyang naluma. Eh, nilisitahan ng doktor sa Malolos. Ang inireseta pa naman ikaw eh, yung Celebrex. Eh, pinainom yung nanay ko ika 3 times, 4 times a day. Ang ginawa ng nanay ko, 3 times, 4 times a day, umiinom para wag niyong maramdaman yung ano. Naku, ako yung Celebrex, napakasama niya. Sisirain niya ng bato mo. Eh, nung nakakaisang linggo na raw yung matanda, ngayon mo lang ha. Ang pinainuman ng doktor sa Marolong na Celebrex, magdadalawang linggo, nagkaroon ng kidney failure. Ayaw ngayon mag-function ng bato. Hindi na ngayon makagula pa yung matanda. Eh kasi mga doktor namang iba kasi na convince ng doktor, bigay lang ng bigay ng gamot. Wala naman silang pakialam kung mamamatay ka eh. Natabigay ng bigay. Yun ang nangyari. Kaya sabi mo kapatid, gusto ko ikaw i-demanda yung doktor. Sabi ko sa kanya, wala na. Kasi hindi naman mahulog sa lupa kung hindi pa yung tulog ng kamay. Eh siguro, hindi na rin yung nanay mo ako sa rayo mo. Hindi na makalakad eh. Kaya ikaw nga, gusto mo pang mabuhay na ng 50 taon na sa mga. Eh, kaya rin kawatahan, magbuhay sa 1,000 taon. Meron pa tayo na sa 1,000 taon. Ano ba? Talagang kamatayan, pagpapagina yan, lalo na kung isang tao ay matuwid o gumagawa ng mabuti. Yan ay pagpapahinga. At pag ang isang tao matuwid ang namamatay, alam nyo nararamdaman ng Diyos. Kaya nga dapat hindi lang maramdaman natin eh. Kaya lang, baliktad sa mga Katoliko eh. Baliktad eh, huwag naman magagalit ang Katoliko. Sa Biblia, sabi sa 116:15, ganito po ang nakasulat. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Maliwanag ito, mahalaga sa Panginoon